Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa isang bayan kapag iniwan na ito ng huli nitong residente? Natutulog lang ba ito? O may iba bang kapangyarihan ng gumigising dito? Ano ang naiiwan pagkatapos natin? Mga bakanting bahay, mga kalyeng tinubuan ng damo, mga kalawanging duyan ng mga bata. Pero minsan, may mas higit pa riyan na naiiwan, mga alingaw-ngaw, mga alaala na napakatindi na patuloy silang nabubuhay kahit matagal nang wala ang mga taong nagtataglay nito. Ngayon, maglalakbay tayo sa 30 sa pinakanakakakilabot na mga ghost town sa buong mundo. Hindi lang ito mga kwento tungkol sa mga abandonadong gusali. Ito ay mga salaysay ng mga trahedya, misteryo, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na nagpaparamdam ng lamig sa balat kahit sa mga pinakamatitinding skeptic. Pangako ko, pagkatapos ng mga kwentong ito, magdadalawang isip kayong lumiko sa isang hindi pamilyar at abandonadong kalsada. Handa na ba kayong pakinggan ang mga ibinubulong ng mga multo? Bago natin simulan ang nakakatakot na paglalakbay na ito, sandali nating alamin paano nga ba nabubuo ang mga ghost town. Hindi ito nangyayari sa isang iglap lang. Ang bawat isa sa mga bayang ito ay isang peklat sa katawan ng sibilisasyon, isang kwento ng mabagal na pagkamatay. Kadalasan, ang ekonomiya ang sanhi. Natatapos ang gold rush, nauubos ang mina, nagsasara ang pabrika, at ang bayang itinayo sa paligid ng iisang pinagkukunan ng kita ay nalalanta, parang bulaklak na walang tubig. Umaalis ang mga tao para maghanap ng mas magandang buhay, iniiwan ang kanilang mga bahay at mga pangarap. Ang isa pang walang awang pumatay sa mga bayan ay ang kalikasan at mga sakunang gawa ng tao. Mga lindol, baha, sunog na hindi maapula, o mga aksidenteng tulad ng sa Chernobyl na biglaang nagbubura sa presensya ng tao at ginagawang hindi na mapapamuhayan ng lupa sa loob ng dekada o siglo. At syempre, ang mga digmaan, ang mga bayang binura sa mamapa dahil sa pambobomba o naging lugar ng matitinding karahasan ay mananatiling mga monumento sa kalupitan ng tao. Ngunit anuman ang dahilan, isa ang resulta, humihinto ang oras. At sa katahimikang ito, nagsisimulang marinig ang mga boses ng nakaraan. Ang mga boses na ito ang pakikinggan natin ngayon. Simulan natin sa pangalan ng isang lugar na tinaguriang kasing kahulugan na ng salitang sakuna, ang Pripyat, Ukraine. Ang lungsod na ito, na itinayo para sa mga manggagawa ng Chernobyl Nuclear Power Plant, ay isang perpektong larawan ng Soviet dream. Ito ay bata, maunlad, at puno ng mga pamilya at tawanan ng mga bata. Noong taong 1986, halos 50,000, 50,000 katao ang naninirahan dito. Ngunit dumating ang gabi ng Abril 26, ang pagsabog sa ikaapat na reaktor ay nagpakawala ng isang kaaway na hindi nakikita at lubhang nakamamatay, ang radiation. Inabot ng 36 na oras, 36 hours, ang mga autoridad bago simulan ang paglikas. 36 na oras kung saan ang mga residente ng Pripyat ay humihinga ng nalalasong hangin. Ang evacuation ay idineklara bilang isang pansamantalang hakbang. Sinabihan ng mga tao na makakabalik sila pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi na sila nakabalik kailanman. Ang lungsod ay tila nakahinto sa oras. Nasa mga silid-aralan pa rin ang mga aklat at nasa mga apartment naman ang mga personal na gamit. Pero ang Pripyat ay hindi lang isang museo ng trahedya. Ang mga nagtatangkang bumisita sa zona ay nagkukuwento ng mga kakaibang pangyayari. Pakiramdam na laging may nagmamasid. Mga anino sa mga bintana na walang laman. At ang pinaka nakakakilabot, ang mga tunog. Sa isang lungsod na walang buhay, minsan ay naririnig ang tawanan ng mga bata sa paligid ng sikat na amusement park. Sinasabi ng mga stalker
or Zone Explorer na mayroong Ghosts of Pripyat, madilim na mga siluwet na lumilitaw at naglalaho. Ang paniniwala ng ilan, ito raw ay mga phantom ng mga nasawi na ang mga kaluluwa ay habang buhay na nakatali sa kanilang nalason na tahanan. Mula sa radioactive na tiwangwang na lupain, lumipat tayo sa isang islang kahawig ng barko ng digmaan. Ito ang Hashima or Gunkanjima sa Japan. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, isa ito sa pinakamataong lugar sa buong mundo. Sa napakaliit na bahagi ng lupa, mahigit 5,000 tao ang naninirahan. Ang dahilan ay ang uling. Ngunit sa likod ng kislap ng pang-industriyang himalang ito, may nakatagong madilim na kasaysayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, libu-libong bilanggong Koreano at Tsino ang sapilitang pinagtatrabaho rito. Pinanatili sila sa hindi makataong kalagayan at daan-daan ang namatay dahil sa labis na pagkahapo at mga aksidente. Noong taong Naipapatifore, isinara ang minahan at sa loob lang ng ilang linggo, nawalan ng tao ang isla. Pero hindi lang ito basta iniwan, ito ay sinumpa. Ayon sa mga mangingisda, sa gabi, may nagliliyab na mga ilaw sa madidilim na bintana. Mula sa isla, may naririnig na kakaibang ingay, kaluskos ng bakal at mga daing sa wikang Koreano at Tsino. Sinasabi ng mga bisita na may nakakakilabot na lamig sa ilang pasilyo at may tanyag na hagdanan patungong impyerno kung saan may malamig na kamay na humahawak sa mga bukong-bukong. Ang Gunkanjima ay isang sementadong libingan para sa libu-libong kaluluwang hindi nakahanap ng kapayapaan. Isipin mo ang isang syudad na nasusunog sa loob ng ilang dekada. Isang bayan kung saan natutunaw ang aspalto sa ilalim ng iyong mga paa. Ito ang sentralya sa estado ng Pennsylvania, USA. Ang kasaysayan nito ay isang babala, isang kwento kung paanong ang isang pagkakamali ay kayang lumikha ng impyerno sa lupa. Noong 1962, nagpasya ang mga bumbero na sunugin ang basura sa isang tambakan na nasa isang inabandunang butas ng minahan ng uling. Kumalat ang apoy at nahawaan ang mismong uling. Lahat ng pagtatangkang patay nito ay nawala ng saysay. Sa halip, kumalat ang apoy sa malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng bayan. Lumipas ang mga taon at unti-unting niluto ang syudad mula sa ilalim. Tuwing taglamig, natutunaw ang niebe sa mga damuhan. Sa mga basement, nagtipon ang nakalalasong carbon monoxide. Ngunit nagsimula ang tunay na gulat nang biglang magsimulang bumuka ang lupa matapos ang insidente kung saan halos mamatay ang isang 12 taong gulang na bata. Dahil nahulog siya sa isang umuusok na bitak, nag-umpisa na ang gobyerno sa pagpapalipat ng mga residente. Ngayon, ang sentralya ay isang nakakapangilabot na tanawin, mga walang taong kalsada at usok na patuloy na umaalpas mula sa lupa. Ayon sa mga lokal at turista, sa gitna ng usok ng nakalalasong singaw, nakakakita sila ng mga anino ng tao na may suot na helmet ng minero. Sinasabi ng mga siyentista, sapat pa ang uling sa ilalim ng sentralya para masunog ito sa loob pa ng 250 taon, mga diamante. Minsan, hindi yaman ang dala niyan, kundi isang matinding sumpa. Para mapatunayan yan, magtungo tayo sa disyerto ng Namib sa bayan ng Kolmanskop. Taong 1908, aksidente silang nakahukay ng isang diamante rito. Agad namang dumagsa sa disyerto ang libu-libong nagbabakasakali at sa gitna ng kawalan, biglang sumulpot ang isang puok ng karangyaan na animoy isang bayan sa Alemanya. May kasino, teatro, granding ballroom at kahit pabrika pa ng yelo rito. Kumalat ang mga diamante sa lahat ng sulok. Pero habang tumatagal, naubos ang mga nakuhang diamante at biglang bumagsak din ang presyo nito. Pagsapit ng taong 1926, tuluyan ng iniwan at nilisan ang buong bayan.
At diyan na nagsimula ang pagbawi ng disyerto sa kung ano ang kanya. Dahan-dahang tinabunan ng hangin at buhangin ang mga bahay. Ngayon, ang Kolmanskop ay isa ng tanawing hindi kapani-paniwala, mga bahay na halos nalulunod sa mga sand dunes. Pero sa likod ng kagandahang ito, mayroon itong matindi at nakakakilabot na atmosfera. Ayon sa mga bumibisita, nararamdaman nilang parang may nakatitig at nanonood sa kanila mula sa mga bakanting bintana. Tuwing gabi, may mga daing paraw na nanggagaling sa lumang ospital. Ang pinakatanyag na alamat ay tungkol sa multo ng nurse na walang mukha. Gumagala raw ito sa mga pasilyo ng ospital, hinahanap ang pumatay sa kanya. Sabi-sabi, espiritu ito ng nurse na pinaslang ng isang diamond seeker na nabaliw dahil sa matinding kasakiman. Wild West. Ang panahon ng mga desperadong naghahanap ng ginto at walang awang mga bandido. Walang syudad na nagtataglay ng diwa ng panahong ito tulad ng Body sa California. Pero ang Body ay hindi lang basta-basta western town. Ito ay lugar na nag-iingat ng isa sa pinakamalakas na sumpa sa Amerika. Pagsapit ng huling bahagi ng 1870s, ang Body ay isa sa pinakamapanganib na syudad sa Wild West. May 65 sa 65 salon dito. At sabi nila, araw-araw ay may nagaganap na patayan. Pero naubos ang ginto at unti-unting iniwan ang syudad. Ngayon, isa na itong historical park na pinanatili sa estado ng napreserbang pagkabulok or preserved decay. At punong-puno ito ng multo. Sa bahay ng pamilya Miller, kung saan pinatay ng ama ang kanyang asawa, madalas marinig ang tawanan ng mga bata. Ang isa pang sikat na multo ay ang Angel of Body, ang espiritu ng isang 3 taong gulang na bata. Pero ang pangunahing alamat ay ang sumpa ng Body. Pinaniniwala ang sino man ang kumuha ng kahit anong bagay mula sa lugar, kahit pamaliit na pakulang, ay susumpain. Dadaloy sa kanya ang matinding kamalasan. Ang Body Museum ay may koleksyon ng mga isinoli na sumpa, mga bagay na ibinalik ng mga tao, kasabay ng mga sulat ng pagsisisi. Ikinukuwento nila kung paanong nagmistulang impyerno ang kanilang buhay matapos magnakaw ng souvenir, Italia. Pero sa gitna ng magagandang tanawin nito, may mga lugar kung saan tumigil ang kasaysayan sa trahedyang katahimikan. Isa na rito ang Krakow. Nakatayo sa tuktok ng isang matarik na bangin para itong isang korona ng bato. Sa loob ng maraming siglo, namuhay ang Krakow ng mag-isa at malayo sa iba. Ngunit noong ika-20 siglo, tila nagalit ang kalikasan dito. Isang serye ng lindol at pagguho ng lupa noong kalagitnaan ng siglo ang nagsimulang sumira sa bayan. Noong 1963, karamihan sa mga residente ay inilikas. Ang huling hagupit ay ang lindol noong 1980 na nag-iwan kay Krakow na tuluyan ng walang tao. Ngayon, sikat ito sa pelikula, pero kapag umaalis na ang mga film crew, ipinapakita ng bayan ang mukha nitong parang multo. Ayon sa mga bisita, nakakabigat daw ang pakiramdam ng kalungkutan doon. Ang hangin sa mga bakanting kalye ay naglalabas ng tunog na tila mga daing o panaghoy. Sinasabi ng mga alamat na may nagpapagalagalang multo ng isang reyna sa mga guho ng kastilyo ng Norman na naghahanap sa kanyang pinaslang na asawa. At sa mga guho ng monasteryo, may nakakakita ang mga mongheng walang ulo, mga monghe na pinugutan noong panahon ng pag-atake ng mga Saracen at ngayon ay naghahanap ng walang hanggang kapayapaan. May mga kaganapan sa kasaysayan na sadyang napakalagim kaya't ang kanilang anino ay nananatiling nakatatak sa mismong lugar kung saan ito nangyari. Isa sa mga lugar na ito ay ang nayon ng Oradour-sur-Glane sa France. Hindi lang ito isang simpleng ghost town o bayang pinagmumultuhan.
Isa itong buhay na bantayog na nagpapaalala sa tindi ng kalupitan. Noong ika-10 ng Hunyo, taong 1944, pumasok sa nayo ng isang unit ng mga tropa ng SS. Sa pilitan nilang tinipon ang lahat ng residente. Ikinulong ang mga lalaki sa mga kamalig at pagkatapos ay pinagbabaril. Samantala, ang mga babae at bata ay ikinulong sa simbahan at sinunog ng buhay. Sa araw na iyon, 642 katao ang nasawi. Pagkatapos ng digmaan, napagpasyahan na iwanang nakatiwangwang ang mga guho ng orador bilang isang walang hanggang alaala at monumento. Ang pagbisita sa lugar na ito ay talagang isang mabigat na karanasan. Makikita mo ang mga nasunog na bahay, ang mga kinakalawang na sasakyan, at maging ang mga natunaw na stroller or kariton ng sanggol. At natural, ang isang lugar na may ganitong kasaysayan ay nagluwal din ng mga kwento tungkol sa mga multo. Sa gitna ng matinding katahimikan, may mga pagkakataong maririnig ang kalansing ng kampana ng simbahan na natunaw sa matinding apoy. Mula sa mga guho ng simbahan, may umaalingaw-ngaw na tsorale o kaya'y iyak ng mga bata. Sinasabi na ang mga kaluluwa ng mga inosenteng biktima ay patuloy pa ring gumagala sa mga guho ng kanilang bayan. Walang hanggang binabalikan ng huli at pinakakasuklam-suklam na araw ng kanilang buhay. Sa dulong hilagang silangan ng Russia, sa Magadan Oblast, may isang bayang tila nawawala na ang pangalan ay parang isang matinding sumpa, ang Kadikchan. Sinasabing sa wikang Evenki, ang ibig sabihin nito ay lambak ng kamatayan. Itinayo ang bayang ito ng mga bilanggo ng gulag para sa pagmimina ng uling. Pagkatapos ng digmaan, naging isa itong tipikal na monotown ng Sobyet. Ngunit noong 1996, nagkaroon ng pagsabog sa minahan at tuluyan itong isinara. Pagsapit ng taglamig, pinatay ang nag-iisang planta ng init, boiler room, sa bayan. Naging imposibleng manirahan sa mga bahay na yelo sa lamig. Nagsimula ang isang magulong paglikas. Iniwan na lang ng mga tao ang lahat. Ngayon, ang Kadiktiyan ay isang nakakakilabot na tanawin. Mga 5 palapag na gusali na walang laman ang mga bintana at mga apartment na may kagamitan na nababalutan ng yelo. Ngunit ang bayan ay may mas madilim pang mga sikreto. Sa loob ng maraming siglo, iniiwasan ng mga shaman ng Evenki ang lambak na ito dahil naniniwala silang pinamumugaran ito ng masasamang espiritu. Ang mga bumibisita ay naglalarawan ng isang mabigat at nakakalulang atmosfera. Ang pinakatanyag na alamat ay ang tungkol sa multo ng manggagawa sa mina. Ito ang espiritu ng isang bilanggo na namatay noong itinatayo ang bayan. Ang kanyang anyo na nakasuot ng punit-punit na damit ay lumilitaw sa gitna ng hamog at ang tingin niya ay puno ng pighati at galit. Isipin mo ang isang paraiso. Gininto ang buhangin, mararangyang hotel. Ngayon, isipin mo naman na ang lahat ng ayan ay naging ghost town at napapalibutan ng barbed wire. Ito ang nakakapanindig balahibong kwento ng Varosha, isang distrito sa Famagusta, Cyprus. Noong early 70s, kabilang ang Varosha sa mga pinakaprestihiyosong resort sa buong Mediterranean. Pero noong Hulyo, taong 1974, biglang sinakop ng Turkish forces ang isla. Sa sobrang takot, nagtakbuhan ang mga residente at turista, bit-bit lang ang pinakamahalagang gamit. Ang akala nila, babalik lang sila pagkaraan ng ilang araw, pero hindi na sila nakabalik. Napasa ilalim ang Varosha sa teritoryong kontrolado ng Turkish Army at simula noon, isinara na ito sa lahat. Halos 50 taon na ang lumipas, pero sa likod ng bakod, nanatiling parang 1974 ang lahat. Sa mga car dealership, may mga bagong kotse pa rin mula noong taong iyon.
Sa mga bahay, may mga nakahanda pang plato at baso sa mesa. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang mga kwentong ibinabahagi ng mga sundalong nagbabantay. Sabi nila, tuwing gabi, may mga ilaw na biglang umiilaw sa mga bintana ng mga bakanting hotel. Naririnig daw ang tugtog ng 70s at mga tawanan mula sa lugar. At ayon pa sa alamat, may mga multo ng dalampasigan, malalabong anyo na nakasuot ng swimwear na lumilitaw tuwing paglubog ng araw at naglalaho sa mga alon. Asbestos. Noon, tinawag itong milagro mineral. Pero ang himalang ito, may madilim na mukha. Ang alikabok ng asbestos, isa itong tahimik na mamamatay tao. Ang kasaysayan ng bayan ng Wittenoom sa Western Australia ay kwento kung paano ang paghahangad sa tubo ay lumikha ng pinakamakamandag na ghost town sa bansa. Itinatag ang Wittenoom para kunin ang blue asbestos, ang pinakamapanganib na klase nito. Ang alikabok ng asbestos nasa lahat ng dako. Ang mga bata naglalaro sa mga tumpok ng basurang asbestos. Walang kamalay-malay na ang nilalaro nila ay kamatayan. Isinara lamang ang minahan noong 1966. Sa mga sumunod na dekada, isa-isang nagsimulang mamatay ang mga dating residente. Mahigit 2,000 tao ang nasawi. Noong 2007, opisyal na binura sa mapa ang Wittenoom. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok dito. Ang mga nangangahas bumisita sa bayan ay nagsasalaysay tungkol sa nakatatakot na katahimikan na kung minsan ay sinisira ng mahinang ubo mula sa loob ng mga walang taong bahay. Ang pinakanakakakilabot na alamat ay ang tungkol sa blue ghosts o mga asul na multo. Sila ang mga figura na may asul na liwanag, ang mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa asbestosis. Ang kanilang mga baga ay sobrang napuno ng blue asbestos. Kaya kahit ang kanilang malamultong anyo ay nananatiling taglay ang kulay ng kamatayang ito. Madalas nating isipin na ang impyerno ay isang lugar na puro apoy. Pero paano kung ang impyerno ay isang lugar kung saan ang init ay lampas 50, 50 degrees at ang lupa ay laso ng bumabalot? Maligayang pagdating sa Dalol, Ethiopia. Ito ang opisyal na pinakamainit na lugar sa mundo na may naninirahan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nagtatag dito ang mga Italyano ng isang komunidad para magmina ng potash salt. Ang pamumuhay dito ay isang matinding pagsubok, nakapapagod na init, kakulangan sa tubig at nakalalasong usok. Sa dekada 60, tuluyan ng iniwan ng dalol. Kinakain ng agresibong kemikal na kapaligiran ang lahat ng iniwan ng tao. Para sa mga lokal na tribo ng Afar, ang Dalol ay isang isinumpang lugar, ang pintuan patungo sa mundo ng mga espiritu. Ayon sa mga manlalakbay, nakararanas sila rito ng kakaibang guni-guni o hallucination. Sa gabi, maririnig ang ugong at huni mula sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pinakanakakakilabot na alamat ay ang tungkol sa mga kaluluwang asin, salt souls. Sinasabing ang mga kaluluwa ng mga manggagawang namatay doon ay nakulong sa loob ng mga kristal ng asin. Kung babasagin mo ang isang piraso ng asin mula sa isang haliging parang hugis tao at ididikit mo sa tainga mo, maririnig mo raw ang bulong sa wikang Italyano na nagkukuwento ng kanilang pagdurusa. Sa dulo ng mundo, sa Arktikong kapuluan ng Svalbard, may isang lugar na parang nagyelo o natigilang panaginip tungkol sa Unyong Sobyet. Ito ang bayan ng Piramiden. Nagpasya ang USSR na gawin itong isang ulirang Arktikong pamayanan, isang showcase ng komunismo. Mayroon silang matitibay na bahay, palasyo ng kultura, sports complex na may swimming pool, mga greenhouse, at farm. Sa kasagsagan nito,
Mahigit 1,000 tao ang nanirahan dito. Pero noong dekada 90, bumagsak ang Unyong Sobyet. Natigil ang pondo. Noong 1998, isinara na ang bayan. Napakabilis ng paglikas, kaya iniwan na lang ng mga tao ang kanilang mga gamit. Ngayon, ang Pyramiden ay isang perpektong napanatiling Soviet ghost town. Sa kantin, nakahilera pa rin ang mga pinggan sa mesa at sa mga silid-aralan, naroon pa rin ang mga notebook. Pero sa nagilong time capsule na ito, may mga kakaibang bagay na nangyayari. Sa walang taong auditorium ng Palasyo ng Kultura, paminsan-minsan ay may naririnig na palakpapakan. Sa mga dormitory naman, may mga naririnig na mga yapak at boses. Ang pinaka nakakakilabot na lugar ay ang ospital, kung saan nakakaramdam ng matinding lamig ang mga tao at may naririnig na mga ungol. Ang piramiden ay ang multo ng isang dakilang ideya na nagyelo sa gitna ng yelo. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang lugar na dapat sana ay maging isang utopia, ang American Dream sa puso ng Amazon Jungle. Pero nauwi sa pagiging isang green hell. Ito ang Fordlandia, isang bayan na ipinatayo ni Henry Ford sa Brazil. Noong mga 1920s, kinailangan ni Ford ng sarili niyang supply ng goma o rubber. Kaya bumili siya ng malawak na lupain sa gubat at sinimulan ang pagtatayo ng kanyang perpektong bayan. Nagtayo siya ng malilinis na American-style na bahay, ospital, paaralan at mga golf course. Nagpatupad si Ford ng mahigpit na mga patakaran. Mahigpit na bawal ang alak, Amerikano lang ang pagkain, at sinusunod ang American schedule. Pero hindi sumunod ang gubat at ang mga Brazilian na manggagawa sa kanyang mga patakaran. Ang mga taniman ng rubber trees ay namatay dahil sa iba't ibang sakit. Noong 1930, nagkaroon ng malaking pag-aalsa o riot sa bayan. Ang proyekto ay bigong-bigo at tuluyang iniwan ang Fordlandia. Ngayon, dahan-dahang kinakain ng gubat ang mga labi ng American Dream na iyon. Ayon sa mga lokal, tuwing gabi, naririnig daw ang tugtog ng foxtrot mula sa iniwang dance hall. Ang pinakatanyag na multo ay si Henry Ford mismo. Nakikita raw ang anino niya na nakasuot ng formal na suit malapit sa water tower na tinitingnan ng kanyang nasirang pangarap ng may pagkadismaya. Ang isla ng Crete. Malapit sa mga sikat na resort, matatagpuan ang isla ng Spinalonga na sa loob ng kalahating siglo ay tinawag na impyerno sa lupa. Ito ay isang leprosaryo o kolonya ng mga may ketong, ang huling hantungan para sa daan-daang taong may sakit na leprosy o kusta. Noong taong 1903, 1903, ginawa ang Spinalonga na lugar ng sapilitang pag-iisa para sa lahat ng may ketong sa buong Greece. Ang mga may sakit ay pilit na inilalayo sa kanilang pamilya at ipinapadala sa isang habambuhay na pagkakatapon. Sa mga unang taon, hindi matiis ang buhay sa isla. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-organisa ng sarili nilang komunidad ang mga may ketong, sinubukan nilang mamuhay ng normal. Noong 1948, 1948, natagpuan ng gamot sa kusta, pero isinara lang ang leprosaryo. Noong 1957, 1957. Ngayon, popular na atraksyon sa mga turista ang Spinalonga. Ngunit kapag umaalis na ang huling bangka, nagiging isa ito sa pinakamaruruming lugar. Sa gabi, naririnig daw ang iyak at daing mula sa mga lumang bahay. Sinasabi na may mga kaluluwa pa ring naiwan sa isla, mga kaluluwang hindi matanggap ang kanilang naging kapalaran. Ang pinakasikat na multo ay ang espiritu ng isang batang guro na kusang loob na pumunta rito, ngunit nahawa rin at namatay. Mayroon nga bang ghost town na parang set ng isang pelikula tungkol sa mga alien? Meron. Ito ang mga guho ng Sanji Complex sa Taiwan
na tinawag na UFO City. Nagsimula ang proyektong ito noong 1978. Ang ideya ay napakatapang, isang marangyang resort na may mga bahay na korteng flying saucer. Pero hindi na ito nabuksan. Noong 1980, nalugi ang developer company. Ang opisyal na dahilan, problema sa pera. Pero ayon sa mga chismis, ang construction daw ay isinumpa. Sabi ng iba, itinayo raw ang complex sa ibabaw ng lumang libingan ng mga Olandis, Dutch, kaya naghiganti ang mga kaluluwa. Sa katunayan, nagkaroon ng ilang aksidente at hindi maipaliwanag na pagpapakamatay habang itinatayo pa lang ito. Sa loob ng ilang dekada, nanatili ang futuristic ghost town na ito sa tabing dagat na siyang umakit sa mga ghost hunter. Nagkuwento sila ng mabigat na pakiramdam na para bang may nagmamatiyag sa kanila at ng mga maputlang mukha na nakikita nila sa bintana ng mga saucer. Noong 2008, tuluyan ng giniba ang complex pero ang mga alamat tungkol sa sumpa ay nanatili. Ang Sanji ay parang naging dobleng multo. Naging abandoned city na. At ngayon, isa na lamang itong alaala. May mga bayan na inabando na dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. At nariyan ang Belchite sa Espanya, isang lungsod na sadyang iniwan na wasak para magsilbing isang bantayog sa karahasan ng digmaang sibil. Taong 1937, naganap dito ang isa sa pinakamadugong labanan. Ang mga kalye ay naging larangan ng digmaan at ang bawat bahay naging kuta. Ang walang tigil na pagbomba at artilerya ay tuluyang nagpabagsak at nagwasak sa buong bayan. Mahigit 5,000 tao ang namatay. Pagkatapos ng tagumpay, nag-utos si General Franco na huwag nang ipatayo ulit ang lumang Belchite. Sa halip, nagpatayo siya ng bago sa tabi nito. Ang mga guhuho ay kailangang maging walang hanggang paalala sa kalupitan ng mga pula. Ngayon, ang paglalakad sa mga kalye nito ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Hindi nakapagtataka na ang Belchite ay itinuturing na isa sa mga lugar sa Espanya na may pinakamaraming insidenteng paranormal. Dito, naririnig ng mga mananaliksik ang mga tunog ng labanan na natapos na mahigit 80 taon na ang nakalipas. Mga putok ng baril, pagsabog, at sigaw ng paghingi ng tulong. Sa gibang simbahan ng San Martin, naririnig pa rin ang mga awit ng choir. Sinasabing ang libu-libong kaluluwa ng mga sundalo at sibilyan ay hindi pa rin matahimik at patuloy na nilalabanan ang kanilang huling digmaan. Sa malawak na lupain ng Arizona, mayroong isang abandonadong bayan, isang ghost town na may madugo at mahiwagang kasaysayan. Ito ang Ruby. Umunlad ang bayang ito noong simula ng ika-20 siglo dahil sa pagmimina ng ginto, pilak at zinc. Ngunit ang pagiging liblib nito kasama ang kalapitan sa hangganan ng Mexico ay nagpabago sa Ruby bilang isang delikadong lugar. Ang pangunahing trahedya sa Ruby ay may kaugnayan sa isang serye ng malulupit na pagpatay. Noong 1920, nilooban at pinatay ng mga bandido ang magkapatid na merchant na siyang mga may-ari ng tindahan sa bayan. Makalipas ang 1 taon, ganito rin ang sinapit ng bagong may-ari ng tindahan at ng kanyang asawa. Ang mga pangyayaring ito na tinawag na Ruby Murders ay nag-iwan ng isang madilim at mabigat na marka sa bayan. Pagsapit ng 1940, naubos na ang mga mina kaya tuluyang nawalan ng tao at iniwan ang Ruby. Ngayon, ang Ruby ay isa sa pinakamahusay na napreserbang ghost town sa southwest ng Estados Unidos. Sabi nila, puno ito ng mga kaluluwa at multo. Maririnig daw ang tawanan ng mga bata sa loob ng lumang paaralan. Sa pinangyarihan ng masamang insidente, malapit sa tindahan, may mga nakakarinig ng sigaw at putok ng baril na para bang paulit-ulit na nangyayari ang eksena ng pagpatay.
Pinaniniwalaan na ito ang mga kaluluwang hindi mapakali ng mga biktima. Ano kaya kung sabihin ko sa inyo na may isang ghost city or bayan ng multo na eksaktong replika ng Paris, pero matatagpuan sa China? Kilalanin, Chanducheng. Ang proyektong ito ay inilunsad noong 2007. Sa gitna ng complex, itinayo ang 108 metrong 180 meters kopya ng Eiffel Tower. Nakapaligid dito ang mga boulevard, mga fountain, at mga gusaling ginaya sa arkitektura ng Paris. Kalkulado sana ang complex na ito para sa 10,000, 10,000 katao, subalit may nagkamali. Napakamahal ng mga apartment at hindi maganda ang lokasyon. Dahil dito, ang Chinese Paris ay nanatiling halos walang nakatira. Naging isa itong surreal na bayan ng multo. Maglalakad ka sa isang perpektong boulevard na tila sa Paris, pero wala kang makikitang isang kaluluwa. Walang umilaw na mga bintana. Bagamat walang sinaunang trahedya rito, nagkaroon ng lungsod ng sarili nitong mga modernong multo. May isang alamat tungkol sa multo ng nobya. Tuwing gabi, may namumuong isang nag-iisang figura ng babaeng nakasuot ng damit pangkasal sa paanan ng Eiffel Tower. Sinasabing ito ang kaluluwa ng isang dalagang biglaang iniwan ng kanyang nobyo bago ang kasal na balak sana nilang ipagdiwang sa lugar na ito. Sa timog kanlurang bahagi ng Turkey, sa loob ng isang kaakit-akit na lambak ng bundok, nakatago ang isang ghost town na ang kasaysayan ay nagdudulot pa rin ng kalungkutan hanggang ngayon. Ito ang Kayakoy. Noong una, ito ay isang maunlad na bayan na tinirhan ng 2,000 pamilyang Griego. Ngunit noong taong 1923, pagkatapos ng digmaan, nagkasundo ang mga pamahalaan ng Greece at Turkey na magpalitan ng populasyon. Inutusan ang mga residente ng Kayakoy na lisanin ang kanilang mga tahanan. Umuwi sila na lumuluha at iniwan ang lahat ng mayroon sila. Dapat sana ang mga Turkong galing sa Greece ang titira sa kanila. Pero hindi nila nagustuhan ang mabatong lungsod na ito, kaya't umalis din sila kaagad. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng tao ang bayan. Bukod pa rito, winasak ng isang lindol noong 1957 ang maraming gusali. Ngayon, ang Kayakoy ay isa ng open-air museum. Subalit, ito ay isang lugar na nababalutan ng matinding kalungkutan. Sinasabing tuwing gabi, may naririnig na iyak at mga dasal sa wikang Griego na nagmumula sa mga walang taong bahay. Mayroon ding alamat tungkol sa multo ng pari na nagdaraos ng isang di nakikitang misa sa gabi sa mga guho ng simbahan. Tila ba maging ang mga bato mismo ay nagdadalamhati para sa mga nanirahan doon na sa pilitang pinalayas. Sa puso ng Texas, may isang lugar na tila na trap sa pagitan ng dalawang panahon at dalawang estado. Ito ang Glen Rio, isang ghost town sa maalamat na Route 66, mismong nasa hangganan ng Texas at New Mexico. Hati ang bayan dahil sa mismong boundary ng dalawang estado. Nasa New Mexico ang mga bar kung saan legal ang alak at nasa Texas naman ang mga gas station kung saan mas mura ang gasolina. Naging maunlad ang Glen Rio noong kasagsagan ng car boom. Dito, naglipa na ang mga motel, diner at gas station. Ngunit noong 1973, nagtayo ng bagong highway na lumampas sa Glen Rio. Ito ay naging hatol ng kamatayan para sa bayan, kaya't nagmistulang ghost town ito. Sa kasalukuyan, isa itong lugar na puno ng kalungkutan at nagbunga na rin ito ng sarili nitong mga alamat. Sabi nila, sa loob ng lumang diner, may mga pagkakataong kusang bumubukas ang ilaw at tumutunog ang jukebox. Mayroon ding kwento tungkol sa ghost hitchhiker or multong naghihintay ng masasakyan. Nakikita raw ito sa tabi ng kalsada, isang binata na nakasuot ng pang 1950s style.
Nanghihingi siya ng sakay, pero pag huminto ang sasakyan, bigla na lang siyang naglalaho sa hangin. Siya ang espiritu ng isang buong panahon, ang kaluluwa ng Route 66 na ayaw mamatay. May mga lunsod multo na nagsisilbing simbolo ng trahedya ng sangkatauhan. Ang Agdam sa Nagorno-Karabakh ay isa sa mga ito. Tinatawag itong Hiroshima ng Caucasus. Bago magsimula ang digmaang Karabakh, isa itong maunlad na lungsod ng Azerbaijan na may populasyon na humigit kumulang 40,000 katao. Ngunit pinago ng digmaan ang lahat. Noong Hulyo, taong 1973, nasakop ang lungsod ng mga puwersang Armenian. Tumakas ang mga sibilyan. Ngunit ang pinakakakilakilabot na pangyayari ay sumunod. Ang Agdam ay sistematiko at sadyang winasak. Ang mga gusali ay sinabog at kinakalas para kunin ang mga materyales sa pagtatayo. Isa itong akto ng sadyang paglipol. Tanging ang mosque ng lungsod ang nakaligtas, ngunit maging ito ay dinungisan. Halos 30 taon na natiling nakatayo ang Agdam bilang isang malaking pilat sa lupa. Ang mga sundalong nakatayo malapit sa mga guho ay nagkuwento tungkol sa mabigat na kapaligiran. Tuwing gabi, naririnig sa mga guho ang iyak at sigaw. Ang pinakatanyag na alamat ay tungkol sa puting nobya ng Agdam. Ito ay multo ng isang dalaga na nakasuot ng damit pangkasal na namatay sa panahon ng pag-atake sa lungsod. Ang kanyang di mapayapang espiritu ay hinahanap ang kanyang kasintahan sa gitna ng mga guho. Paano kung ang isang lungsod multo ay nasa ilalim ng tubig? Ito ang kwento ng Villa Epiquen, isang lumang resort sa Argentina na halos 25 taon nilamon ng maalat na tubig ng lawa bago ito muling bumangon. Ang Epiquen ay itinatag noong dekada 20 sa tabi ng Lago Epiquen. Ang tubig ng lawa ay pinaniniwalaang nakagagaling dahil sa matinding konsentrasyon ng asin. Dahil dito, umasenso at namuhay nang maunlad ang bayan. Pero noong 1985, matapos ang sunod-sunod na taon ng malakas na pag-ulan, bumigay ang dike. Biglang bumulwak ang maalat na tubig papunta sa bayan. Sa loob lang ng ilang araw, tuluyan itong nalubog. Lumipas ang halos 25 taon. Nagbago ang klima, kaya unti-unting humupa ang tubig. Muling lumitaw ang Epecuén, bumalik sa mundo ng mga nabubuhay, pero hindi na ito ang dating syudad. Kinain ng agresibong alat ng tubig ang lahat ng mga istruktura at ang natira ay ang puting balangkas ng bayan na nababalutan ng kristal na asin. Ang tanging residenteng bumalik sa kaniyang bahay ay nagsasabing nabubuhay ang bayan tuwing gabi. Naririnig niya ang mga tunog ng nakaraan, ang tawanan ng mga turista, at ang musika mula sa mga kasino. Mayroon ding alamat tungkol sa multo na nakaputi, isang babaeng nakikita sa mga guho ng Grand Hotel na nakatanaw sa tuyong ilalim ng lawa. Is there a place that was cursed even before it became a ghost town? There is, and it's in Ohio. This is what remains of the settlement of Helltown. Its story is a dark tangle of real-life facts and terrifying urban legends. In 1974, the government began buying up the land here to create a national park. Residents were ordered to abandon their homes, but the project stalled, and for many years, the area was left in a state of decay, providing the perfect breeding ground for legends. One of them tells of the Satanic Church, where black masses are supposedly held. Another is about the road to nowhere, which abruptly dead ends in the forest, where lost travelers are haunted by ghosts. But the most chilling legend of all is that of the crying bus. An old school bus sits abandoned on the roadside. The story goes that a bus full of children broke down there one night,
and the maniac murdered every single one of them. Since then, ghostly children's faces are seen inside the bus at night, and their chilling cries can be heard. Helltown is a true ghost town, a place created not by history but by human imagination and fear. Sa malamig na karagatan ng Atlantic, malapit sa baybayin ng Newfoundland, Canada, makikita ang daan-daang maliliit na isla na dating tahanan ng mga mangingisda. Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, nagpatupad ang gobyerno ng programa sa paglilipat ng populasyon at dahil dito, dose-dosenang ghost towns ang nabuo. Pero ang kwento ng isa sa mga ito, ang Great Bard Harbor, ay namumukod-tangi dahil sa trahedya nito. Halos lahat ng residente ay umalis sa isla. Ngunit may isang pamilya, ang pamilyang Kane, na tumangging lumisan. Sila lamang ang naiwan. Sa loob ng maraming taon, namuhay sila ng nag-iisa at malayo sa iba. Ngunit isang taglamig, sa kasagsagan ng bagyo, nawalan sila ng komunikasyon sa radyo. Pagsapit ng tagsibol, dumating ang Coast Guard at nakita nilang walang laman ng bahay. Ang pamilyang Kane ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang opisyal na paliwanag ay aksidente, ngunit kasabay nito, kumalat ang nakakakilabot na mga alingaw-ngaw. Sabi ng mga mangingisda, sa gabi raw ay may ilaw pa rin sa mga bintana ng bahay ng mga Kane. Mayroon ding nakakita ng silweta ng isang babae sa baybayin na nakatitig sa karagatan. Ayon sa mga matatanda, ginambala raw ng pamilya ang sinaunang mga espiritu ng dagat, kaya kinuha sila at dinala sa ilalim ng dagat. Ang isa namang teorya ay ang sobrang pag-iisa ang nagpaulol sa ama ng pamilya. Sa mapanghamong estado ng Montana, mayroong isang ghost town na dating nagsilbing kabisera. Ito ang Bannack. Ang kwento nito ay isang klasikong western na may gold rush at napakababangis na mga multo. Itinatag ang Bannack noong 1862. Magulo at delikado ang buhay dito. Ang pangunahing problema ay ang gang ng mga magnanakaw na tinatawag na The Innocents, na ang pinuno ay walang iba kundi ang sheriff ng bayan, si Henry Plummer. Sa huli, nag-organisa ang mga matitinoong mamamayan ng isang vigilante group na humuli at nagbitay kay Plummer at sa 21 niyang kasabwat. Nang maubos ang ginto, unti-unting iniwan ang bayan at tuluyan itong nanahimik. Sa kasalukuyan, mahigit 60 gusali pa rin ang nakatayo sa Banak at ito ngayon ang tinaguriang epicenter ng paranormal activity. Ang pinakatanyag na multo ay si Dorothy, isang dalagitang nalunod sa isang lawa. Ang kanyang kaluluwa na nakasuot ng asul na damit ay madalas makita sa Mid Hotel. Isa pang aktibong espiritu ay walang iba kundi si Sheriff Plummer mismo. Nakikita ang kanyang figura malapit sa bitayan na siya mismo ang nagtayo. Minsan, nararamdaman ng mga bumibisita na may di nakikitang tali na humihigpit sa kanilang leeg. Ano ang nangyayari kapag ang bagay na dapat magprotekta ay siya pang nagiging pinagmumula ng isang sumpa? Pupuntahan natin ang bansang India sa mga guho ng kuta o fortress ng Bhangar. Opisyal itong kinikilala ng gobyerno bilang lugar sa bansa na may pinakamaraming multo. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang manatili rito mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagsikat nito. Naging maunlad ang Fort Was na ito hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo, ngunit bigla itong iniwan ng lahat. Ang dahilan? Isang sumpa. Ang pinakapopular na alamat ay tungkol sa Prinsesa Ratnavati, na labis na inibig ng isang itim na mangkukulam na nagngangalang Singhiya. Sinubukan niya itong akitin sa pamamagitan ng gayuma or pinapamahiyang langis. Ngunit nahulaan ng prinsesa ang masamang balak ng mangkukulam kaya't binasag niya
ang maliit na bote sa isang bato. Gumulong ang bato at agad na dinurog si Singhia hanggang sa mamatay. Bago siya malagutan ng hininga, isinumpa ni Singhia ang buong bayan at ang mga residente nito. Ang kaluluwa nila ay nakakulong o nakapiit sa mga guho habang buhay. Di nagtagal, tuluyan nang nawasak ang Bhangar dahil sa digmaan. Ayon sa mga kwento, pagkalubog ng araw, nagiging buhay muli ang fort. Maririnig ang mga tunog ng musika at tawanan mula sa mga labi o guho. Ang sinumang naglakas loob na magpalipas ng gabi rito ay tuluyan ng nasiraan ng bait o di kaya'y naglaho na lang ng walang bakas or paalam. Ang mga bulkan ay kabilang sa pinakamapaminsalang puwersa ng kalikasan. Sa loob lang ng ilang oras, kaya nilang burahin ang isang lungsod sa mapa. Ito ang mismong nangyari sa Plymouth, ang kabisera ng teritoryong overseas ng Great Britain sa isla ng Caribbean na Montserrat. Sa mahabang panahon, ang bulkang Soufriere Hills ay itinuturing na tulog o dormant. Ngunit noong 1995 nagising ito. Sa loob ng 2 taon, niyanig ng mga lindol ang isla at nagbuga ang bulkan ng matataas na usok ng abo. Ilang beses inilikas at ibinalik ang mga residente ng Plymouth. Ngunit noong ika-25 na ng Hunyo, 1997, naganap ang matinding kalamidad. Isang napakalakas na pyroclastic flow. Nagbabagang pinaghalong gas, abo at bato ang humagibis patungo sa lungsod sa bilis na lampas 100 kilometro bawat oras. 19 na tao na tumangging lumikas ang nasawi. Ang Plymouth ay natabunan ng 12 metro kapal na abo at putik. Ang katimugang bahagi ng isla, kasama ang kabisera, ay idineklara bilang exclusion zone. Ang Plymouth ay naging modernong Pompeii. Ngayon, isa itong nakatatakot na tanawin. Mula sa kulay abong na gelong masa, nakausli ang mga bubong ng gusali, ang spire ng simbahan, at ang tuktok ng clock tower. Isa itong lungsod na inilibing ng buhay. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa exclusion zone. Ngunit ang mga lumipad sa ibabaw ng mga guho sakay ng helikopter o ang mga dating residente na tumitingin sa kanilang bayan mula sa malayo ay nagkukuwento ng mga kakaibang bagay. Sabi ng ilan, may nakikitang naglalakbay na mga ilaw sa loob ng natabunang lungsod tuwing gabi. Naniniwala naman ang iba na ang kaluluwa ng 19 na nasawi ay hindi pa umaalis sa kanilang inilibing na tahanan. Tinatawag silang mga multo ng abo, ash ghosts. Hindi sila masasama, ngunit ang kanilang presensya ay nararamdaman na parang bigat sa hangin at amoy sulfur or amoy asupre. Kahit sa lugar na tahimik ang bulkan, ang Plymouth ay isang monumento sa kapangyarihan ng kalikasan at sa pagiging marupok ng sibilisasyon. Isang lungsod na hindi lang basta namatay, kundi tila naging mummified sa loob ng isang bulkanikong sarkopago. Sa kabilang dulo ng mundo, sa sub-Antarctic na isla ng South Georgia, sa gitna ng mga iceberg at libu-libong kolonya ng penguin, matatagpuan ang mga guho ng isang pamayanan na minsang naging pandaigdigang kabisera ng isang malupit na industriya. Ito ang Grytviken, ang pinakamalaking istasyon ng panghuhuli ng balyena noong ika-20 siglo. Itinatag ang Grytviken ng mga Norwegian noong 1904. Sa loob ng 60 taon, isa itong maingay at madilim na lugar. Dito, mula sa buong karagatang timog, hinihila ang mga patay na katawan ng dambuhalang balyena. Sa mga dambuhalang pabrika, hinihiwa ang mga ito, kinukuha ang taba, at pinoproseso ang buto at karne. Ang hangin ay umaalingasaw sa amoy ng dugo at bulok. Ang dagat sa Look ay pula. Ito ay isang tunay na impyerno para sa mga balyena. Libu-libong maringal na nilalang ang natagpuan ang kanilang kamatayan dito.
Para sa mga taong nagtatrabaho roon, hindi rin naging madali ang buhay. Matinding klima, pagkakahiwalay, at mabigat at madugong trabaho. Noong 1966, nang halos naubos na ang populasyon ng balyena, isinara ang istasyon. Nawalan ng tao ang pamayanan. Ngayon, ang Grytviken ay isang bayang multo ng industriya. Ang mga kinakalawang na barkong panghuhuli ng balyena ay nakahandusay sa dalampasigan. May mga dambuhalang tangke ng taba na parang mga prehistoric monster. Ang mga inabandona na silid-gawaan na may nakakatakot na kagamitan para sa paghihiwa ng balyena. Ang lahat ng ito ay dahan-dahang nasisira dahil sa matinding klima. Ngunit sinasabing hindi tuluyang patay ang Grytviken. Ang iilang turista at siyentipiko na bumibisita sa isla ay nagkukuwento tungkol sa mga kakaibang tunog na naririnig tuwing gabi mula sa mga inabandona na silid-gawaan. Ito ay ingay ng pagkiskis ng metal, kalansing ng mga tanikala, at isang mahaba, malungkot na iyak. Sinasabi ng ilan na hangin lang iyon, ngunit ang iba ay naniniwala na ito ang mga multo ng balyena, na ang kanilang kolektibong matinding paghihirap ay napakatindi kaya't nanatili na itong nakaukit sa lugar na ito. Ang kanilang malamultong sigaw ay naririnig pa rin sa lugar kung saan kinuha ang kanilang buhay. May isa pang alamat, ang tungkol sa multo ng manghuhuli ng balyena. Ito ang espiritu ng isa sa mga manggagawa na namatay sa isang aksidente. Ang kanyang figura na nakasuot ng damit na may langis ay nakikita sa kubyerta ng isa sa mga kinakalawang na barko. Nakatayo siya na may harpoon sa kamay at nakatingin sa walang laman na look, walang hanggang naghihintay ng huli na hinding-hindi na darating. Ano pa kaya ang mas nakababaliw kaysa magtayo ng Italian Las Vegas sa gitna ng isang liblib na mountain village? Wala na, kundi ang kinahinatnan nito. Maglalakbay tayo patungo sa Italia, sa mga guho ng Consono, isang bayan na ang plano ay maging land of toys, ngunit naging simbolo ng megalomania ng tao at ang pagbagsak nito. Noong dekada 60, isang kakaiba at mayamang negosyante na si Count Mario Bagno ang bumili sa maliit at tahimik na nayon ng Consono. Mayroon siyang napakalaking ideya. Gibain ang lumang nayon at palitan ito ng isang entertainment complex. Ang nais niya ay makagawa ng isang lugar kung saan dadagsa ang mga tao para mag-aksaya ng pera at magsaya. Ang konstruksyon ay sinimulan ng buong ningning. Winasak ng mga bulldozer ang mga lumang bahay. Sa kanilang kinatatayuan, itinayo ang mga kakatuwang istruktura, isang shopping gallery na hugis minaret, isang Chinese pagoda, isang kastilyong medieval, at isang dance floor na parang spaceship. Pinalamutian ng pasukan ng bayan ng isang arch na may nakasulat na sa konsono, laging may pista. Sa loob ng maikling panahon, talagang sumikat ang bayan. Dinagsa ito ng mga tao para sa mga party at konsyerto. Ngunit sa pagnanais ni Count Bagno na magtayo ng kalsada patungo sa kanyang pangarap, hindi niya isinaalang-alang ang isang bagay, ang kalikasan. Ginulo ng konstruksyon ang sensitibong balanse ng gilid ng bundok. Noong 1976, 1976, isang malaking landslide ang humarang sa iisang kalsadang papunta sa Consono. Ang bayan ay tuluyang nahiwalay sa mundo. Ang proyekto ay iniwan. Naging isa ang Consono sa pinakakakaibang ghost town. Ngayon, isa itong surreal na tanawin, mga gumuhong gusali na puno ng graffiti at may kakatuwang arkitektura sa gitna ng kabundukan ng Italia. Parang mga set ito ng pelikula ni Tim Burton. Ngunit hindi lang ito kakaiba, kundi nakapangingilabot din. Ayon sa mga kwento ng mga lokal mula sa kalapit na nayon, tuwing gabi
May naririnig silang tunog ng kasiyahan mula sa inabando ng bayan. Musikang dekada 60, tawanan at kalansing ng mga baso. Ngunit kapag lumapit ka, bigla itong tumitigil. May alamat tungkol sa multo ni Count Bagno mismo. Sinasabi na ang kanyang espiritu na hindi nakatanggap sa pagkabigo ng kanyang pangarap ay naglilibot pa rin sa mga guho. Nakikita siya bilang isang kakaibang figura na nakasuot ng mamahaling suit, naglalakad mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Tila iniinspeksyon ang kanyang naglahong kaharian. Ang konsono ay ang multo ng isang hindi natupad na pangarap, isang pantasya ng isang tao na nabuo sa semento, ngunit tuluyang nilamon ng kalikasan at ng panahon. Sa gitna ng West Virginia's coal basin, may isang ghost town na dating ubod ng yaman at talamak sa bisyo. Kaya naman, tinawag itong Babylon sa gitna ng wala. Ito ang Thurmond. Ang kasaysayan nito ay kwento ng biglaang paglago ng industriya ng karbon, ng kalakasan ng Riles tren, at ng unti-unting pagkawala. Itinatag ang Thurmond noong huling bahagi ng ika-90s na siglo. Salamat sa Chesapeake and Ohio Railway, naging mahalagang sentro ito para sa pagdadala ng karbon mula sa pinakamayayamang minahan. Dito dumagsa ang pera at kasabay nito ang mga taong naghahanap ng trabaho at libangan. Noong simula ng ika-20 siglo, ang Thurmond ay isang tunay na hub ng sibilisasyon sa gitna ng mga bundok. Mayroon itong 2 hotel, mga bangko, tindahan at sinehan. Ngunit ang tunay na nagpasikat sa bayan ay ang mga saloon at gambling den nito. Sinasabing ang Donglen Hotel ang pinangyarihan ng pinakamahabang laro ng poker sa kasaysayan na tumagal ng 14 na taon. Dito, ang buong kayamanan ay natalo at napanalunan. Ayon sa mga alamat, mas maraming pera sa Thurmond bawat square meter kaysa sa iba pang bayan sa Amerika. Ngunit ang ginintuang panahon ay hindi nagtagal. Winasak ng Great Depression ang industriya ng karbon. Pinalitan ng diesel locomotives ang tren, kaya bumaba ang halaga ng riles. Nasunog ang Donglen Hotel noong taong 1930. Nagsimulang umalis ang mga tao. Unti-unting namatay ang bayan. Pagdating ng 1950s, halos wala ng tao rito. Ngayon, ang Thurmond ay bahagi na ng National Park. Marami sa mga gusali nito ang nananatili pa rin, kasama na ang nakamamanghang train station. Ngunit ang bayan ay tila na freeze sa panahon. At syempre, taglay nito ang sarili nitong mga multo. Ang pinakakilala sa mga ito ay konektado sa Donglen Hotel. Bagaman pundasyon na lang ang natira, ang mga dumadaan ay nakakarinig pa rin ng tugtog, tawanan, at tunog ng mga poker chip. Mayroon ding nakakakita ng mga malalabong anyo ng mga manlalaro na nakatuksedo na nakaupo sa mga lamesang wala namang umiiral. Sinasabing sila ang mga kaluluwa ng mga sugarol na kahit patay na ay hindi pa rin matapos ang kanilang laro. Sa lumang gusali ng bangko, nakikita naman tuwing gabi ang ilaw at anino ng isang taong nagbibilang ng pera. Pinaniniwalaang ito ang espiritu ng isang teller na pinatay habang nira, Rob. At sa mga rails ng tren, minsan namang lumilitaw ang multo ng isang brakeman na may dalang lampara na naghahanap ng kanyang tren na matagal nang naglaho sa nakaraan. Ang Thurmond ay isang multo ng panahon ng carbon at steam, isang lugar kung saan ang alingaw-ngaw ng magugulong gabi at sirang kapalaran ay naririnig pa rin sa katahimikan ng mga bundok. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa 30 pinakanakapangingilabot na ghost town sa mundo. Mula sa nalason na lupa ng Pripyat hanggang sa Plymouth, ang kapital na nalibing sa abo. Mula sa sinumpaang kuta ng Bangar
hanggang sa nagilong Soviet utopia sa piramiden. Ang bawat isa sa mga lugar na ito ay may sariling kakaibang kwento. Kwento ng ambisyon ng tao, kasakiman, pagkakamali, digmaan at trahedya. Ngunit iisa ang nag-uugnay sa kanilang lahat, ang nakabibinging katahimikan na naiwan matapos umalis ang huling tao. Ang mga bayang ito ay hindi lang simpleng mga guho. Ang mga ito ay mga pilat sa mukha ng ating planeta na nagpapaalala sa atin ng kahinaan ng sibilisasyon at kung gaano kadali mawasak ang lahat ng itinayo natin ng kalikasan, ng panahon o ng sarili nating katangahan. Ang mga multubang tinalakay natin ngayon ay totoo o bunga lang ito ng ating imahinasyon na likha ng madilim na kapaligiran ng mga lugar na ito. Siguro, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga, pinapaisip tayo ng mga kwentong ito. Sila ang alingawngaw ng nakaraan na umaabot sa atin sa kasalukuyan. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Kung nakaramdam kayo ng kilabot at interes, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapanapanabik na kwento. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong ghost town sa listahan natin ang pinaka nakakatakot or pinaka naka-impress sa inyo? At maglakas loob ba kayong magpalipas ng gabi sa isa sa mga lugar na ito? Isulat ang inyong sagot sa mga comments section at talagang gusto namin itong basahin. Hanggang sa muli!